Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katulungan sa naman ukol sa mga gawan, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay tinalahan ng mga proyekto at pagpapatukan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik sa balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang kapagating balita si Boyet Guillermo. Hello! Hi! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Parang ano, ayan, at maging sa iba't ibang dako ng mundo, magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, mga kababayan po namin, mga OFWs, maraming salamat. At muli, tayo po ay magsasama-sama muli sa 1 oras po natin. Inaanyayahan ko po kayo na samahan po ako sa loob po ng 1 oras nating programa. Tayo ho ay 1 oras na magbabalitaan at pagtalakay ho ng mga balita. Siyempre, serbisyo publiko, hindi po mawawala. Lalong-lalo na yung ating po mga pagganitong araw ho, Miyerkules, yan. Ang serbisyo publiko po natin, tayo po ay nagkakaroon ng medical mission kapag Miyerkules. Nagbibigay po tayo ng gamot. Gamot. Yan, may gamot po tayo. Mamaya malalaman po ninyo kung ano yung gamot na ipinamimigay po ng DZGG. Alright? Araw po tayo ng Miyerkules.
Yan. At tayo po ay nasa buwan po ng Setyembre. 19. Tama? 19 ano? September 19, 2023. 20 na ba? Aba, malapit na. 20 na pala. Ay, naku talaga. Oo. 20 na pala. September 20. Ayan, ako. September, October, November, ilang buwan na lang. So, siguro kailangan na rin natin mag-countdown, ano? Magka-countdown na tayo. Dahil Berne, no? Itong September, nasa kalahati na ho tayo ng buwan, 20 na pala. Maghihiwalay na itong September, no? At ang susunod na October. Kaya nako, malapit na yung hinihintay ng mga paslit, yung kanilang regalo. Yan, regalo. Regalo sa Pasko, malamang sa malamang. Kayo ay, itong mga batang ito, nako, paldo. Paldong-paldo sila sapagkat talaga namang napaghandaan na ng gusto ni Ninong, ni Ninang. Ni Lola, ni Lolo. Ang aginaldo. Ang aginaldo sapagkat tuloy-tuloy. Diba? Tuloy-tuloy ang buhay natin ngayon. Tuloy-tuloy ang kita. Tuloy-tuloy kahit tumataas ang presyo ng bilihin, wala lang yan. Oo. Kahit ganyan nung tumataas ang bilihin, tingnan nyo po, tuloy-tuloy rin ang ating buhay. Diba? Hindi ho tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Tumaas man ang tumaas yan, pero tingnan nyo. Diba? Basta't ikaw ay malakas ang pananalig sa Panginoon, hindi mo nararamdaman yung yung hirap. Hindi mo nararamdaman yan. Hindi mo mararamdaman yung mga pagsubok na dumarating sa iyo. Bukas makalawa, pag natapos yung pagsubok, sasabihin mo, parang dumaan lang. Ganyan tayo, no? Parang kailan lang. Na ikaw ay lugmok na lugmok sa problema, pero 'di ba nung natapos ang pagsubok, napagtagumpayan mo, masasabi mo na parang kailan lang. Parang kantariho yun, parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Bakit ba ako napapakanta kung minsan? Dahil sa inyo ang mga yun, di ko na alam. Hindi ko na alam. Ay nako, naman. Nabitin. Nabitin ang ating mga viewers. Ayan, araw ng Miyerkules, yan, tayo ay may debosyon, may pangako, sa ating ina ng laging saklolo, yan, sa Baclaran. Kaya ang ating mga deboto, andyan na yung iba. Yung iba naman ay papunta pa lamang. Kaya yung papunta pa lamang ay mag-iingat. Yan ang sinasabi po natin. Yung gamot po na yan. Gamot po sa mga nakakalimot. Nakakalimot na mag-ingat. Kaya tayo rito ay nagbibigay ng gamot. Nagpapaalala. Yun, Ang gamot ho sa nakakalimot ay paalala. Ayan. Kaya kami dito, ako ay nagpapaalala po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga deboto natin ngayong araw na ito, nandyan pupunta sa Baclaran, mamamasahe, siyempre, mag-iingat. Mag-iingat po sa inyo po mga pagsakay-sakay. Sa pampasaherong jeep, pampasaherong bus. Lagi kong siya paalala,
Huwag hahabulin ang jeep. Ano ho? Kasi pag pinaran niyo siya doon ho sa sa tabi. Doon kayo pumuesto sa tabi. Oho, at hayaan niyo siyang tumabi. Huwag ho kayong tatawid. Kung minsan talaga makikita mo yung mga jeepney driver, pag sinabi ng pasahero niya na para, ay doon talaga papara sa kay nahintuan niya. Nasa kalagitnaan ho siya. Kasi naman ho, maliho kasi. Oo, maliho naman ho tayong mga pasahero eh. Sinasabi lang ho natin, para! Kulang eh. Ay kuminsan talaga mga Pilipino, hirap po umintindi ng Tagalog. Naniniwala kayo John? Ha? Naniniwala po kayo John? Ang Pilipino ho, hindi ho nakakaintindi. Mahirap makaintindi ng Tagalog. Oo. Tingnan nyo. Pag sinabing para lang. Pero kung kukumpletuhin mo, isasabihin mo, para po sa tabi. Yan. Itatabi talaga. Kaya tayo mga pasahero, kukumpletuhin po natin. Wag ho nating tawag dito na wag nating kukulangan ang ating sasabihin. May mga driver ho kasi talagang yan lang. Yun lang ang naintindihan. Na talagang pag sinabi mong para, dyan lang hihinto yan sa kalagitnaan. Hindi natatabi. Kaya pag ganyan, yung driver, hindi ho wala sa kanya. Wala sa kanya hindi niya interest na yung kaligtasan ho ng kanyang pasahero. Ang interest niyan, kumita lang ng kumita. Bayad. Yan lang ho interest niyan. Hindi na ho iniisip ang kapakanan ng mga pasahero, ang kaligtasan ng kanyang pasahero. Ganyan na lang ho yan. Sa araw-araw na lang ng ginawa ng ating Panginoon. Ganyan ang ginagawa ng mga yan. Wala na, iilan na lang. Iilan na lang. Sa bagay ho, masasabi ko talagang iilan. Meron din naman ho ako na napapansin na talaga naman hong itinatabi. Itinatabi. Yung iba, naku talaga ho, mabubisit ka ho. Pagkatapos sila pa ho yung binibigyan ng ayuda ng ating gobyerno. Sila pa yung matitigas ang ulo, matitigas ang mga pagmumuka sa karsada, mga pasaway sa lansangan. Sila yung mga number 1 na nagdudulot ng trapiko dahil sa ginagawa ho nila. Hihinto na lang ho sa gitna at ipababa ang pasero at doon magsasakay din. Nako. Martin, baka ganyan ang mga miyembro mo. Seni Maranan ng Pedjudap. Yung mga mga miyembro mo, baka maaari mong pagsabihan. Tingnan nyo, ngayon ay tatanggap pa kayo ng ayuda ng gobyerno. Meron kayong fuel subsidy. Fuel subsidy. Kami ho mga private individual. Sa kami ho yung mga taxpayer. Pero wala po kaming subsidy. Hindi lang ako, tayo ho. Tayo ho mga private individual, hindi ho tayo nakakatanggap ng subsidy. Samantalang nagbabayad tayo ng buwis. Mga driver may binabayad dyan. Ano binabayad nila? Wala silang binabayad. Pasada lang ng pasada. Kung saan na lang ho kung saan na lang sila
hihinto. Hmm. Ah, walang pakundangan yan. Hindi na gumagamit ng signal light. Basta't nakauna ang kanyang nguso ng kanyang sasakyan, uunahan niya yung wala nang signal yan. Wala nang pasintabi ba? Yung bang ilalawit kahit sabihin natin sira yung signal light niya sa kaliwa o kanan. Wala, dapat 'di ba gaganon siya? Ilalawit niya yung kanyang kaliwang kamay kung sa kaliwa siya. Kung kakaliwa siya at ilalawit na. Paano kung nasa kanan? Di yung nga. Sira eh. Sira yung di wala na. Bigla na lang hihinto. Ay nako. Kailan pa? Kailan pa ba ang phase out? Ayan, kaya ho tayo napupuna ng ating pamahalaan, kaya tayo na-phase out eh. Tingnan niyo yung mga jeep ho ninyo. Hanggang sa ngayon, wala tayong nakikitang binabago ang kanila o pinagaganda man lang ang kanilang jeep. Ang dami pa rin hong kakarag-karag. Imbis na makakapagpahinga ka habang nakaupo ka sa jeep nila, ang ingay. Dahil yung mga tornilyo ng mga hawakan ang luluwag na. Habang tumatakbo. Ganon na lang ang ganon. Imbis nakaka-relax ka, di ba? Kung minsan nagre-relax tayo pag sumasakay tayo sa jeep. Hindi ka makapag-relax dahil sa ingay ng mga tornilyong maluluwag ng hawakan nung pati yung sa estribo, ang ingay. Nako, sakit nga sa ipin Ang mga upuan, butas-butas. Lalo na ang kesame, aroy. Ang tibay naman, Ang tibay naman ng may-ari niyan. Tapos nakakatanggap pa ng subsidy. Hindi man lang sumunod sa modernization program ng pamahalaan. Naku. Ay kung ako si LTFRB o si DOTR Secretary, pag nakita ko yung mga ganyang ay naku po. Alright. Sige po. Ay, ingat-ingat mga kababayan, mag-ingat-ingat. At isa bus, huwag na rin habol. Tayo, habol-habol tayo, no? Hirap humabol, lulundagin mo yung estribo. Huwag ka mag-stuntman. Mag-ala Ben Tumbling. Tingnan mo si Ben Tumbling, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Katatumbling, ayun. Wala na. Kasi tayo, ang hilig-hilig din nating humahabol sa bus, Lulundagin natin yung estribo. Mahabol tayo. Wag nating isakripisyo buhay natin. Wag nating isakripisyo. Ingatan po natin ang buhay natin. Napakahalaga ng buhay natin at yan ay iisa lamang. Wala nang yan. Wala nang tawag rito, reserba. Walang reserba. Kaya, nako, ingat-ingatan po natin. Yung yung mga kababayan natin, lalo na mga kabataan, sa cellphone. Mayroon pa rin tayong nakikita na talaga naman nakasalampak yung dalawang earphone sa tenga. Nakikinig ng kanyang music, yung paborito niyang music. Habang naglalakad. Kaya pag binusinahan mo, masasagi, hindi marinig-rinig. Maririnig pa lamang kapag ikaw ay nakadikit na sa kanya, doon mo lang maririnig na siya ay binubusinahan. Huwag niyo pong gagawin yan kayong mga kabataan. Huwag niyo pong gagawin yan. At huwag kayong alam niyo kung bakit? Kasi yun nga, kung merong sasakyan na nawalan ng preno,
binubusinahan ka para at sinisigawan ka rin ng mga tao na tumabi ka, tumabi. Dahil nawalan ng preno, hindi mo marinig. O, di matutuluyan ka. O, meron pa rin ako nakikita mga kababayan natin habang nagiintay ng sasakyan, no, pindot ng pindot sa cellphone. Kaya ho kayo naiisdatan. Oo, nananawagan ho kayo sa mga snatcher Oo iniimbitahan nyo sila Oo. Kayo ho ang may kasalanan na kaya na aagaw ho ang cellphone ninyo i-display nyo i-display ho ninyo lalo na kayo ay nag-iisa. Sitingin ka ng cellphone mo. Nag-aabang ka ng sasakyan, panay ang tingin mo. Huwag mo nang tiisin mo na. Tiisin mo nang huwag mong tingnan ang cellphone. Oo. Yan ang nagiging mitya ng buhay yan ang nagiging mitya ng buhay. Kaya ganun. Ang dami na ho mga pagkakataon. Kakita nyo nga, mga snatcher, pati mga bata na merong cellphone naglalaro lang biruin mo pinapatulan. Ikaw pa kaya? Ganda ng cellphone mo. Mga bata hindi na pinatawad. No. Nadaanan lang naglalaro ng cellphone. Nadaanan, kinuha pa. Wala hong mga pakundangan yung mga ano na yan, mga kawatan na yan. Walang pakundangan yung mga yan. Alright, bago tayo magpatuloy, batiin muna natin si paring Crispin Lambayan. Ganda nga po sa iyo dyan, pare. At sa mga kasama mo. Yan, ha? Si paring Crispin pa lang nakikita ko na nagko-comment. Comment po kayo, mag-comment. Okay, so, dako po tayo sa ating pong pagtalakay po sa ating Okay. So siguro ito ho, no? Ito pong ating balita tungkol po sa Bantay Bigas, no? Yan, kinatuwa daw po. Ikinatuwa ho ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ipamamahagi sa mahihirap ang mga nakumpiskang bigas. Ay, naku, ang ganda ho niyan. Oo. Talaga naman ho. Ayan, nag-iintay na ho sila. Tama lang po, yung mga nakukumpiskang bigas na smuggled. Wag din naman ho natin kakalimutan na yung iba naman ho ay i-donate po natin sa ating pong mga kulungan. Sila din ho ay hirap. Hati-hatiin po yan sa mga may hirap o kaya din naman mas mainam din po may binibigay sa mahirap at meron din pong ibinebenta sa merkado ng mas murang halaga. Di ba? Nang sa gayon, yung mga nagsasamantala ng mga negosyante, nagsasamantala sa presyo para bumagsak ho ang presyo. Kasi kaya ho tumataas ang presyo at nagmamahal. Kasi tinatago ho nila, kulang ang bigas. Pero kung dagsa ang bigas, dagsa at nagkalat ang bigas sa atin, yaan, mapipilitan magbenta ng mura yan. Susunod at susunod, lalo na ang bigas ng ating gobyerno maganda. Katulad ng mga nakumpiskang bigas na na galing sa Vietnam. Naku, ang gaganda ho yan. Sa Thailand. Ang gaganda ng bigas po nila. Ho natin yan. Ikalat po natin sa pamilihang bayan, sa merkado. At yung talagang naghihikahus na pamilya, yan, bigyan ho natin. Mabigyan ho natin ho yan ng tigli 5 kilo, ay naku, pipilahan ho tayo.
Oho, mabigyan ho lang ng tigli 5 kilo. Oh, bawat pamilya. Wow! Talaga naman ho. Ah, bakit sorry bro? Ha? Oh. At yun, yung bang sinasabi pa na ipapamahagi, no? Ipapamahagi nga sa mga mahihirap. Yan, ako, ang laking tulong po niya sa ating mga kababayan. Mabigyan natin sila ho ng kahit lahat. Ay, madali ho yan. Yung mga ano ho, alam ho ng mga barangay. Naku, ayan na naman ho tayo, no? Sa barangay na naman ho natin iaasa. Oo. Napupolitika tuloy yung mga ano no? Yung mga benepisyong galing sa nasyonal ipagkakatiwala sa sa barangay na sila mamimigay. Naku, napupolitika. At diyan nga ho nagkakaroon pa ng grocery o baka mamaya sa susunod maging ano na sila, no, may grocery na retailer pa sila ng bigas dahil sa kanila binagsak yung bigas. Ay nako. Diretso na sa DSWD. Oo, ang DSWD na ang bababa sa mga barangay at sila ang tawag diyan. Sila na ang magse-census. Ano? Babahay-bahay sila at aalamin. Ako, kitang-kita naman ng mga bahay talaga. No? Yung pupuntahan yung mga bahay ay talaga namang yari sa kahoy. Oo, hindi pag may ano na, medyo hindi naman ho tayo mga bulag, ano? O alamin sinong may nakatira rito. O anong pangalan? Anong pangalan ng padre di pamilya? Ilan ang pamilya? Ilan ang miyembro ng pamilya? Ilang anak? O, ganyan. Sige, ilista. O, ilista ng ilista. At dadaan ngayon ng ang truck ng gobyerno o sabihin natin ang truck ng NFA o ipapamahagi o diyan sa inyong plaza pumunta kayo sa ganitong araw, ganitong oras, pumila kayo doon at matatanggap kayong 5 kilong bigas. Oh, bakit ba sorry ka? Huwag niyo naman sorry. Yan. Oh. Yan. Ano? Di ba? Ang saya-saya. Napakasarap sa pakiramdam. Yung ating mga kababayan na ano na lang, wala na hong problema, ulam na lang. Ano ho? Naku. Sana mangyari po yan. Mangyari po at gawin po sana ng ating Pangulo yan. Sa bagay, ayan na nga ho. Yan na nga ho ang plano ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ipamigay nga po yung mga nakumpiskang mga bigas na itinago. Itinago at pinalusot. Pinalusot sa custom. Yan. So, sabi po ni Cathy Estabillo, yung spokesperson po ng Bantay Bigas, pabor daw po sila sa ganung hakbang ng ating pamahalaan kaysa daw ho ibenta ito sa mga kadiwa store gaya ng ginawa noon sa mga smuggled na asukal. Pwede rin. Pwede rin. Wag na ano na lang ho. Pwede rin iano sa mga kadiwa nang sa gayon naman yung iba rin ho makapamili. Oo. Ano ho? Yan. Sabi po niya, mas nabibigyan pa ng katwiran ng mga smuggler na ipagpatuloy ang kanilang gawain kung naibebenta pa sa kadiwa ang kanilang mga puslit na produkto. Bakit? Ng mga kadiwa store ba andyan pa rin ba ang mga negosyante?
Napapasukan pa rin ba nila yan? Aba, siguro dapat masala. Masala ang mga lumalahok diyan sa Kadiwa Store. Yung talaga namang mga maliliit lang na negosyante na yung bang may mga pwesto lamang sa palengke. Sila lang ang dapat na nandyan. Siguro naman napakadali gawin yan. Oo, ang dali gawin yan. Alam na alam yan sa lokal na pamahalaan, yung mga lalong-lalo na yung administrator ng palengke. Kilalang kilala at kung sino-sino yung mga nakalistang tindero-tindera diyan. Sa palengke. Yan, sila yung bigyan din ng pagkakataon para lumago ang kanila ring negosyo. At makatulong din sa mga mahihirap. Makabili ng murang bigas. Sa antabayanan po natin. Antabayanan po natin ipanalangin na rin natin mga kababayan ko, lalo na ang mga pamilyang mahihirap. Panalangin natin yan na magawa po ni Pangulong Bongbong Marcos na yung mga kumpiskadong bigas na pinuslit maipamigay na lamang po sa inyo para naman po ay maibsan din po ang gutom. Maibsan ang kagutuman So imagine isipin ni mga kung meron tayong ganyan at meron pa tayong mga food pack, yung mga programa ng ating pamahalaan, yung food stock, yung pamamahagi din ng panggasto sa pagkain. Di ulam na lang yun. Kumakailan, napanood ba ninyo yun? Yung mga beneficiary po ng 4-piece, di ba? Meron na laman ng kanilang mga laman na yung kanilang ATM na para pambili ng pagkain saan nila ipinamili. Doon lang sila mamimili sa Kadiwa. Di ba? Doon lang sa Kadiwa Store. Hindi pera. Kung magkano nandoon, naka-budget na yun. Ang ganda. Ngayon meron na tayong mga ganyan-ganyan, At iba't ibang mga ayuda na tatanggap natin mula sa DSWD. Ikumpara ninyo yan sa mga nakaraang panahon. Di ba? Yung DSWD. Ngayon sa dami na nga ng programa nila para sa mahihirap nating kababayan, talagang kaliwat kanan na. Kaliwat kanan na ang tulong. Pagkain. Ano pa bang reklamo natin? Pero yun ay para lamang yung mga tulong na binibigay ng ating DSWD sa mga kababayan nating mahihirap. Hindi porki po binibigyan kayo, hindi na kayo magtatrabaho. Kinakailangan, may trabaho din po kayo. Kahit simpleng sidecar boy lang kayo, tindero lang kayo ng kamatis at bawang dyan. Kayo yung target. Kayo yung may karapatan na makatanggap niyan. At kinakailangan ang mga anak ay pinag-aaral dahil nakapaloob po yata yan sa mga patakaraan sa 4-piece. Teka muna, napapasarap po tayo kasi baka mabitin na naman po ang ating mga balita, tingnan nyo, isa pa itong ating balita na ito, ang ating pong Pangulo.
tiwala talaga na maaabot ang 20 piso kada kilo ng bigas. Tingnan nyo. May isa sa katuparan pa rin ang pagkakaroon ng 20 piso kada kilo ng bigas sa bansa. Yaan ang inihayag ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon po sa Presidente, kung magpapatuloy ang pagganda ng sitwasyon ng sektor ng agrikultura at sa production, ay maabot ang target na 20 piso kada kilo ng bigas. Kung hindi rin anya masyadong makakaranas ng bagyo at patuloy na makapagbibigay ng tulong sa mga magsasaka. Paliwanag ng Pangulo, ang mga dahilang ito ang humaharang kaya hindi mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilin, partikular na ang presyo ng bigas. Subalit sa ngayon, iginit nga ng Pangulo na ginagawa ng gobyerno ang lahat ng paraan para matiyak na nga po abot kaya pa rin ang presyo ng pagkain sa mga pamilihan. Kaya cool lang tayo, relax lang. Makipagtulungan lang po tayo. Suportahan po natin ang ating pamahalaan. Huwag nating guluhin. Huwag na ho nating anuhin at ipanalangin po natin ang ating mga opisyal ng ating pamahalaan na may sakatuparan nila, mga magagandang mithiin, magagandang plano nila para sa ating lahat. At nakikita naman natin sa panahon ngayon ay talagang ginagawa ng ating pamahalaan ang mga bagay-bagay na ikakabuti nga at igaganda ng ating bansa. Ulad. Wag na ho kayong nakikinig pa sa mga chismis-chismis. Nakikinig ho kayo sa mga paninira. Nakikinig kayo sa mga survey. Alright, so sige po, tayo po ay dadako na po tayo sa ikalawang yugto po ng ating programa. At narito na po ang ating mga ulo ng balita. DND giniit na ang pagsira ng bahura sa Iroquois Reef sa Sabina Shoal ay paglabag sa Arbitrarial Award. PCG magpapadala ng scientist sa West Philippine Sea para masuri ang lawak ng pinsala sa karagatan. Pangulong Marcos Jr. tiwalang maabot pa rin ng 20 piso na kada kilo ng bigas. Bantay bigas, ikinatuwa ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ipamahagi sa mahihirap ang mga nakukumpiskang bigas. Malacanang target na magpatayo ng multi-use infrastructure bilang solusyon sa nararanasang pagbaha sa bansa. Let's get ready! DICT humirit ng 5.6 billion piso na karagdagang budget para sa 2024. Mga kalalakihan, karamihan sa tinamaan ng mga kaso ng leptospirosis. Panibagong 159 na shokos panibagong 159 na shokos order laban sa mga kandidato sangkot sa premature campaign inilabas ng COMELEC. Nawawalang F-35 military jet ng US natagpuan na. Bine-verifika na ng Department of National Defense o DND ang naiulat na pagkasira ng bahura sa Iroquois Reef at Sabina Shoal. Itong inahayag ni Defense Secretary Gilbert Chudori Jr. matapos ang turnover sa bagong
C-208B aircraft ng Philippine Air Force sa Clark Air Base sa Mabalacat City, Pampanga. Sinabi ni Teodoro na sa ilalim ng Arbitral Award, ang pagkasira ng likas na yaman ay paglabag sa international treaty, lalo na kung ginawa ito para sa reclamation ng artificial island. Ayon kay Teodoro, makikipag-ugnayan sila sa Department of Foreign Affairs o DFA upang makagawa ng kaukulang aksyon. Matatandaan sa video ng Philippine Coast Guard, makikita na halos wala ng buhay sa ilalim ng dagat ng Iroquois Reef at Sabina Shoal. DZGG. Magpapadala ang Philippine Coast Guard o PCG ng mga scientists sa Rizal Reef at Escoda Shoal sa West Philippine Sea o WPS upang malaman kung gaano kalawak ang naging pinsala sa naturang karagatan. Ito'y matapos madiskubre ng PCG ang pagkawala ng mga coral sa isinagawang underwater survey. Ayon kay PCG spokesperson Commodore for the West Philippine Sea, J. Tariela, ito anya ang dahilan kung bakit magsasagawa sila ng panibagong maritime patrol at underwater survey sa mga susunod na araw kasama ang University of the Philippines Marine Science Institute upang lubos na maunawaan ang naturang insidente. Dapat anyang tutukan ang nadiskubreng pagkasira ng karagatan dahil nasa loob ito ng teritoryo ng bansa. Nauna nang kinumpirma ng PCG ang pagkasira ng marine ecosystem sa dalawang lugar, kabilang ang discoloration o pag-iba ng kulay ng seabed o ilalim ng dagat. Dagdag pa ni Tariela, posibleng dulot din umano ito ng patuloy na panghihimasok ng mga barko ng Chinese Maritime Militia sa lugar. Sa Rizal Reef at Escoda Shoal, din umano naglagi ang mga barko ng Chinese Maritime Militia mula August 9, 2023 hanggang September 11, 2023. DZGG. Maisa sa katuparan pa rin ang pagkakaroon ng 20 piso kada kilo ng bigas sa bansa. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panayam ng media sa isang event sa Zamboanga City. Ayon sa Presidente, kung magpapatuloy ang pagganda ng sitwasyon ng sektor ng agrikultura at cost of production, ay maaabot ang target na 20 pesos kada kilo ng bigas. Kung hindi rin anya masyadong makakaranas ng bagyo at patuloy na makapagbibigay ng tulong sa mga magsasaka. Maliwanag ng Pangulo, ang mga dahilang ito ang humaharang kaya hindi mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular ang presyo ng bigas. Sa ngayon, iginit ng Pangulo na ginagawa ng gobyerno ang lahat para matiyak na abot kaya pa rin ang presyo ng pagkain sa mga pamilihan. DZGG. Ikinatuwa ng grupong Bantay Bigas ang pasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipamahagi na sa mga mahihirap ang mga nakukumpiskang smuggled na bigas. Ayon kay Cathy Estabilio, spokesperson ng Bantay Bigas, mas pabor siya sa ganitong hakbang kaysa ibenta ito sa mga kadiwa store gaya ng ginawa noon sa mga smuggled sugar. Anya, mas nabibigyan pa ng katwiran ng mga smuggler na ipagpatuloy ang kanilang gawain kung naibenta pa sa kadiwa ang kanilang mga puslit na produkto. Git ni Estabilio, dahil galing sa iligal ang pagninegosyo ang mga nakumpiskang bigas, mas makabubuti kung ipamigay ito ng libre sa mga mahihirap. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan. Gobyerno, manghihiram ng 2.46 trillion piso para sa 2024 budget. Ayon yan sa isang mambabatas. DZGG. Patrol Report. Si Sara May Laureño magbabalita. Sige nga Sara, sa detalye.
Kasamang Boyet, kinumpirma ni House Appropriations Committee Senior Vice Chair at Marikina Representative Stella Luz Kimbo na manghihiram ang gobyerno ng 2.46 trillion pesos para madagdagan sa 5.768 trillion national budget para sa susunod na taon. Inihayag ito ni Kimbo sa pagsisimula ng plenary deliberation para sa panukalang 2024 national budget. Ayon kay Kimbo, ang 43.32% sa 2024 national budget ay magmumula sa borrowings habang ang 57% ay popondahan mula sa local revenues. Mula sa borrowings, nasa 2.46 trillion ang uutangin ng gobyerno. Nakatakdang aprubahan ng Kamara ang national budget sa final reading bago mag-break ang House of Representatives sa September 30 hanggang November 5. Ako si Zara May Laurenio nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Sara May Laurenio. Kinakailangang makapagpatayo ng multi-use infrastructure at mapaganda ang weather forecasting sa bansa para masolusyonan ang mga pagbaha sa Pilipinas. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mamamahayag sa kanyang pagtungo sa Zamboanga City. Ayon sa Pangulo, ang Department of Science and Technology o DOST at Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration o PAGASA ay magtutulungan para mas mapaangat o ma-improve ang weather forecasting sa bansa nang sa gayon ay mas makapaghanda sa panahon ng kalamidad, lalo na ang pagbaha. Sinabi pa ng Pangulo na ang pangyayaring pagbaha sa mga lugar na dating hindi nakakaranas ng pagbaha ay dulot ng climate change. Para masolusyonan niya ang isyong ito, kailangan magtayo ang gobyerno ng flood control infrastructures na mayroong maraming functions. DZGG. Humirit ang Department of Information and Communication and Technology o DICT ng 5.6 billion pisong karagdagang budget sa panukala nitong 2024 na alokasyon para sa susunod na taon. Sa ilalim ng panukalang 2024 National Expenditure Program, binigyan ng Department of Budget and Management ang DICT ng kabuang 8.729 billion piso na pondo para sa 2024. Sa pagpuna na ito, ay hindi sapat. Sinabi ni DICT Undersecretary for Support Service, Ejerson Asidaw, na kailangan nila ng hindi bababa sa 5.6 bilyong piso upang gumana, magampanan nila ang kanilang tungkulin sa mga organisasyon kasama ang lahat ng mga regional offices nito. Ngunit sa deliberasyon ng Senate Committee on Finance sa panukalang budget ng DICT, na bunyag na 25% lamang ang utilization ng ahensya sa alokasyon nito noong 2023. Ibig sabihin mula 13.9 billion piso nitong budget noong 2023, 3.5 billion pa lamang ang nagamit. Habang ang natitirang alokasyon na humigit kumulang 10.5 billion piso ay nananatiling unobligated. Sinabi rin ni Asidaw na halos 70%, 13.9 billion piso na budget ng DICT noong 2023 ay nasa active procurement na. DZGG. Iniulat ng Department of Health o DOH na mayorya sa mga tinamaan ng leptospirosis sa bansa ay mga kalalakihan. Sa pinakahuling datos ng DOH, mula noong January 1 hanggang September 2 ay 87% na kaso ng leptospirosis ay mga lalaki. Ayon kay DOH Epidemiology Bureau, Director Aletea de Guzman, nasa 20 hanggang 49 na taong gulang ang nagkaroon ng leptospirosis. Nasa 14% ng mga kaso ay farming-related occupation, per 8% ang mga manggagawa, 6% ay mga estudyante, 4% ang mga driver, at 2% ang fishing-related jobs. Kamakailan ay nakapagtala ang DOH
ng 3,728 na kaso ng leptospirosis sa buong bansa. 70% na mataas ito kumpara sa kaparehong period ng nakaraang taon. Paliwanag ni Guzman na ang pagtaas ng kaso ay nagsimula noong Hulyo kasabay ng mga kalamidad na pumasok sa bansa. DZGG. Patuloy ang pagdagsa ng reklamo sa Komisyon ng Eleksyon o COMELEC dahil sa premature campaign at iba pang paglabag sa Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon o BSKE. Sa pinakaluhing datos ng COMELEC, umabot na sa 159 ang bagong show cause order na kanilang ipinalabas laban sa premature campaigning. Sa kabuuan, nitong September 18, 2023 ay nasa 96 show cause order na ang nailabas ng komisyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may mga kandidato na rin nakapagsumite ng mga paliwanag, ngunit hindi pa nila natutukoy ang eksaktong bilang ng mga tumugon sa show cause order ng COMELEC. Dagdag pa ni Garcia na may 215 na petition na rin na idinulog sa COMELEC at isa bilang na ito ay nasa 16 ang humihiling na ideklarang Nissans ang mga kandidato. Habang 96 na petisyon ay naglalayong kanselahin ang Certificate of Candidacy or COC at 46 ang pinadidiskwalipika ang mga kandidato at iba pa. Tiniyak naman ng full body na patuloy nilang pag-aaralan ng mga reklamo upang maaksyonan ng mga ito at bago sumapit ang October 13 ay may mapaparusahang kandidato dahil sa hindi pagsunod sa election law. DZGG. Natagpuan ng US military ang debris ng nawawalang F-35 military jet. Ang $80 million na halaga ng fighter jet ay naiulat na nawawala sa South Carolina nitong linggo. Nakapag-eject ang nasabing piloto nito at dinala siya sa paggamutan. Una nang nanawagan ng US military sa publiko na tulungan silang mahanap ang nasabing eroplano. Nakita ang nasabing debris malapit sa Joint Base Charleston. Una nang itinutok ng mga otoridad ang paghahanap sa Lake Moultrie at Lake Marion na malapit sa Charleston City. Nagsasagawa na ang mga otoridad sa dahilan ng pagbagsak ng nasabing eroplano. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating bansa. China nagalit sa Foreign Ministry o Minister ng Germany matapos tawaging diktador ang kanilang Pangulo. DZGG. Patrol Report. Si Dans Guillermo magbabalita. Sige nga Dan, sa detalye. Binatikos ng China ang foreign minister ng Germany matapos na tawaging diktador si Chinese President Xi Jinping. Isinagawa ni German Foreign Minister Annalena Baerbock ang nasabing pahayag nang makapanayam ito noong bumisita siya sa US noong nakaraang linggo. Sa nasabing pahayag kasi ay ikonekta ni Baerbock ang Chinese President sa nagaganap na gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Dahil dito ay pinatawag ng Chinese government ang Germany Ambassador to China na si Patricia Flohr. Sinabi ng Foreign Ministry ng China na lubos silang nadismaya sa pahayag na ito ni Baerbock. Magugunitang noong Hunyo ay tinawag ni US President Joe Biden ang Chinese President bilang diktador. Ito si Dans Guillermo nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dans Guillermo. Okay, dyan po mga kaibigan, mga minamahal po naming viewers, nagtatapos po ang ating po mga ulo at nagbabagang balita na nakalap po ng bulwagang balitaan ng DZGG Broadcasting Studio. DZGG. Alright, so bago po tayo magpaalam, siyempre, mabati po muna tayo. Ayan, kay Maring Elena Ramos. Hi pare, I'm watching. Thank God. Thanks God. Ayan. Si Maring Elena Ramos. Oy, si Jan.
sa Rigumba. Hi, Jan! Ayan, salamat, andyan ka at nanonood. Salamat sa inyong lahat. At kahit tayo ay wala ng oras, nakahabol ka pa rin dyan sa panonood. Maraming salamat sa iyo dyan. Okay. So, tayo po, may mga 2 minuto pa eh. 2 minuto pa. Ito nga lang, gusto ko lamang po ngayon bigyan ho natin ng pahapyaw na pagtalakay itong tungkol po sa ating mga kapulisan ngayon. Alam niyo po, no, ang ating Pangulo ay ito nga pong ating mga kapulisan, parang binigyan niya po ng inspirasyon, ng mga pahayag na magbibigay ng inspirasyon sa ating mga kapulisan. At sila po ay binilinan na maging professional po ang ating mga kapulisan. At panatilihin ang paglilingkod po sa sambayan ng Pilipino. Protektahan ang kanilang pamumuhay, ang kanilang kabuhayan. Yan ay inulit-ulit po ng ating ating Pangulo sa ating mga general. Napakaganda po ng speech po ng ating Pangulo. Talaga hong nakaka-inspired po yung mga sinabi niya. Kaya't sa mga sinabi ho ng Pangulo, mga paalala sa mga kapulisan natin, parang nire-refresh po ng Pangulo yung talagang tungkulin ho ng isang pulis. Sabi ng Pangulo, ibalik natin ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa kapulisan. At sila ay paglingkuran natin ng tapat. Pantay-pantay, marangal. Hindi niya sinabi, hindi niya nabanggit na hindi niya sinisisi yung mga pulis natin na naligaw ng landas eh. Pero yung mga pahayag po ng Pangulo ay walang paninisip. Basta parang nire-refresh lang ho ang mga pag-iisip ng ating mga kapulisan, ng ating mga general para maalala, manaig muli sa kanila ang pagiging professional, pagiging malinis, marangal na pulis at marangal sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Hindi niya ho na po yun. Kaya asahan po natin yan. Asahan po natin na merong malaking pagbabago tayong mapapansin sa ating mga kapulisan. Asahan natin dyan. Wag ho natin masyadong wag ho tayong malungkot, no? Wag nating wag tayong mawawalan ng tiwala sa ating mga kapulisan. Iilan lamang po yung mga nakagawa na yan ng masama. At patuloy naman po na ginagawa ng kanilang mga leader, kanilang mga opisyal para malinis ang kanilang hanay. Kung kaya nga po, di ho ba? Kamakailan lang ay talagang walang pakunda, walang nirekomenda na sibakin ang mga pulis na na-involved sa krimen, sa pangungutong. Yan. Talagang sinasala at tinatanggal na ho talaga nila. Kaya tayo ay yung ating pananaw, palitan na ho natin. At ang ating pananaw, ituunan na po natin sa maganda nating pangitain
para sa ating mga kapulisan. Oho. At asahan ho natin yan. Oho. Magiging makikita ho natin ang babalik po ang disiplinadong pulis. Oh, makikita ho natin yan. Ang ating mga kapulisan ay ikakarangal ho natin. Oho. Ano po? Yan. So, yan. At tayo po ay nagpapaalam na po pansamantala. Kaya bago ang lahat, siyempre, magpapasalamat po ako sa inyo pong pagtitiwala, ano? At sa inyong pagtsatsaga na ako ay samahan sa loob po ng isang oras nating balitaan. Maraming salamat po sa inyong tiyaga. Ano po? At siyempre, ang inyong pong lingkod ay nagpapasalamat din po sa ating Panginoong Diyos sa kanya pong patuloy at walang sawang pagsubaybay sa DCWG Broadcasting Studio. Salamat, Lord, at higit sa lahat, sa inyong pong tiwala na pinagkaloob sa akin para po ako ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamagitan po ng paghahatid ng mga balita at impormasyon at serbisyo. Lord, maraming salamat po sa pagtitiwala po ninyo. Sa ngalan po ng aming News Director, June Hariol, sa technical side, G. Laurenio at John Paul Destura. Ako naman po si Boyd Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya bukas po muli sa ganap na alas 11 hanggang alas 12, balita Barangay in Action. At sa alas 5 hanggang alas 6, Balitang Pilipinas Worldwide. Magkita-kita at magkapanooran pa rin po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat. Diyos mabalos sa inyo gabos. Ang DCWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWD is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.